Good morning mga ka-builders. Ito na naman tayo at maghahatid ako sa inyo ng ating project dito sa Gen 3. So kung nakikita po ninyo yung before and after, ito siya. Ito yung mga ka-builders yung simula nung aming gawa. Siguro nakita nyo na yan doon sa aking unang upload ng video. So sa ngayon po, ito na kami. Ayan. Dito na po kami sa taas, pero yung ginawa po namin dito ay inuna po muna namin yung front extension. So actually mga ka-builders, ito po ay nasa 120 square meter ng lote at nag-extend po kami dito sa harapan. So inuna namin ang ground floor dahil nga po sa maraming demolition. Ayan, so ito yung bandang second floor na dinimolish natin dahil nga po sa kailangan ay i-demolish natin lahat dahil wala na po sa proportion o sa disenyo yung ating yung dating existing house. So kung kaya kailangan naming tibagin lahat ng mga partition ng existing house. So ngayon ito na kami sa part na kung saan kakabit na ng mga accessories katulad ng railing. Ayan. So ito, stainless po yung ginamit namin para sa railing papunta sa roof deck. Ayan. Okay mga ka-builders, so ito, medyo matagal pa nga po ang trabaho rito dahil yung bahay po na ito ay kailangan i-demolish po. Ang ibig kong sabihin, yung extension niya, so may mga part na kailangan nakakaabala dun sa mga wall, so kailangan i-demolish siya. Okay. So ito na, nandito na po kami sa part na magkakabit na kami ng mga design. Yan. Dito na po yan sa ground floor. Ayan, yung aming TV module. Ayan. TV rack. So ito naman pong aluminum na ito, ikakabit namin doon sa hagdanan. Yung sa pinaka-center, papunta po sa roof deck. Ayan. Tapos yung ginamit po namin dito is aluminum cladding. Dito sa cabinet namin, sa kitchen. Aluminum po ang ginamit namin. Tapos yung ibang part naman po dito sa design ay plywood na po. Tulad ng sa TV module. Okay, gumamit na rin
kwarto nung may-ari. Eto, minadali natin. Halos wala pa isang buwan to o isang buwan namin ginawa tong kwarto na to. Napaka-busisi po talaga. Ayan. So, ito, nagpipinising na po kami dahil nga darating yung may-ari. So, kailangan itong room na to ay mailagay na kaagad sa ayos. So, maiiwan lang po dito yung pinaka-CR dahil kapos na po kami sa oras. So, magbabakasyon po ang may-ari dito sa loob ng 2 linggo. So, pag-alis po nila at saka namin gagawin ulit yung kwarto. Yung pinaka-bathroom. Kasi may bathtub po ito. So, kumpleto ng installation niya. Ayan. Kailangan may lagay namin sa ayos pag alis nila. Ayun. So, ngayon po, ito na siya. Ayan, naglalagay kami ng grout. Tapos, nag-aayos ng pintura at saka yung ceiling. Ayan. Yung ceiling po niya is PVC panel rin. Ayan. So, pinipinish na muna namin to para matulugan. Ayan. So, ito na po mga ka-builders. Nag-uulan-ulan na. Kaya ito medyo masama yung pakiramdam natin. Medyo may counting sipon tayo. Excuse me po. Ayan. So, kami naman palibasa nga dahil umuulan na, inaapuran na namin yung bubong. At nag-aayos na rin kami dito sa labas para una naming magawa itong front ng owner, yung bahay. Kasi dito po sa part na ito, kailangan matirhan na. Kasi actually mga ka-builders, aminin ko po sa inyo, dito po nakatira yung may-ari habang ginagawa namin ito. Hindi po sila lumipat. So kaya kami hirap na hirap dahil maraming gamit. So inabot kami ng ganito katagal. Halos 6 months na po yung trabaho namin dito. Inabot kami ng ganito katagal. Gawa nga po ng yung may mga gamit po yung may-ari na kailangan ingatan, ilipat. So yung mga trabahador natin, kailangan ang nangyayari, imbis na tuloy-tuloy ang trabaho natin. So kailangan mag-ayos muna ng gamit na para hindi madisgrasya. Ayan. So ito na mga ka-builder, yung resulta. Dahil ito na, may mga gamit na at magkakabit ng aircon at saka yung CCTV. So talagang ang trabaho namin dito is napakahirap. Yan, katulad po niyan, itong kwarto. O yan. Itong living area po. So maayos na siya. Ang magiging problema lang po namin dito talaga is yung dumi, ay yung kalat. Ayan, nakita nyo naman po. Gumagawa pa kami pero marami na hong gamit. Kasi nga po dito nakatira yung may-ari. Ayan. So, akyat ulit tayo. Habang iniikot ko po yung buong bahay, dahil nga po sa pagre-retouch o paglilinis, kailangan ipakita ko po sa inyo yung maayos na forma. Ayan, ito na po yung kwarto nung may-ari. Ayan. So, malinis na po. Ayan. Yung CR po talaga, ayan, yung CR na yan, talagang hindi pa po namin nagagawa, iniwan po muna namin. So, at least kahit papano, dito sa kwarto na ito, pwede nang matulog dito. Yung may nakita nyo po, may wire pa po yan. Wire po yan ng wifi. So, hindi pa nila pinuputol. Dahil ginagamit pa po. Ayan. So, magkahiwalay po dito yung sa bowl at saka yung sa bathtub. Hiwalay po yung CR na yon. Ayun. So, dito sa kwarto na ito, may maliit na veranda or terrace. Ayan. Para access naman po kung sakaling naiinip sa loob, pwedeng pahangin. Ayan. So, pasok ulit tayo mga ka-builders. Ayan. Papakita ko ulit sa inyo itong kwarto na ito. Ayan. So, siya nga pala mga ka-builders, bago sa pagpapatuloy po ng project na ito, shout out po muna ako sa IMG, Chris Buban. Maraming salamat sa iyo sa suporta kay Shirley. Thank you very much sa Liin Aki TV Vlog. Kay Barbie Love Channel, kay Oreo Mic Vlog, Santa Podi,
Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa mga suporta po ninyo sa aking maliit na channel. Okay? So kung nakikita po ninyo itong loob, ito po yung bandang likod na didimulis ulit namin. Ayan, dahil babaguhin nga po namin yung interior niya. Yung, kasi isang unit na naman po ito ng bahay. So kailangan ilagay namin sa ayos yung interior niya. Okay mga ka-builders, so hanggang sa susunod po. Para sa update po ng back extension naman ito o back renovation ng unit na ito dito sa Gentry. Ayan, so makita-kita po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.